Magandang araw mga ka-talkers, mga ka-talkies, mga ka-toshis. Welcome na naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports under Talking Toshi TV. Yes. Alright, bigyan ko lang po kayo ng mga bali-balita tungkol dito sa PBA, ano? At specifically dito sa 49th season ng Commissioner's Cup. Unahin natin talakayin itong may mga nagpapanukala kasi na siguro nabubwisit na rin. Naiinis na rin. Na bigyan na raw ng sanction o parusahan na raw itong mga non-performing or low-performing non-performing okay na mga team sa PBA. Okay? Pangalanan na natin, diretsahin na natin. Terra Firma, with the likes of Blackwater, minsan Northport, no? Yan, yung palagi nasa ilalim, mga cellar dwellers, ika nga nila. Parusahan na raw, bigyan ng punishment kapag hindi nag-perform ng maganda at paulit-ulit na nasa ilalim at hindi nag-i-improve ang win-loss record, parusahan daw, bigyan daw ng sanction. Ibawasan daw yung tawag dito yung players. Okay? Sabi ko naman, madupit naman masyado yun. Babawasan yung players. Saan mo naman dadalhin yung player? Okay? Tapos, yung iba naman na wag paglaruin. Suspended ng isang conference. Okay? O di kaya, bawasan ng salary cap para hindi makapag-recruit ng o di kaya meron silang proposal na na relegation na medyo malabo pa ang ang policy nila tungkol dun pero parang i-relegate mo siya sa ibang bracketing, no? Magka mababa ang win-loss, hindi maganda ang win-loss record mo, bababa ka, ilalagay ka sa ganitong posisyon para ma-realize mo yung pagkakamali mo at ma-realize mo kung gaano kahalaga yung mga laro. Okay? Para mag-improve ka. Parang may gano'n na konsepto, no? Ang mga naiisip nilang so-called punishment dito sa mga non-performing or low-performing teams. Kaya mga kababayan, mga ka-PBA, sang-ayon ba kayo dito sa proposal na to? Parusahan, no? At give them sanctions, no? Itong mga teams na hindi nagpe-perform ng maganda, yung paulit-ulit na lang na nakikita natin sa ilalim ng standings. Okay? So, pwede kayo mag-comment dyan sa ilalim, dito sa ilalim ng video natin, sa comment section. Pangalawang pag-uusapan natin, mga kabayan, itong inamin ni Coach Tim Cone at saka ni Coach Tim Cone na nung nandun pa sa Ginebra itong si Christian Standhardinger, talagang nagkakaroon sila ng banggaan. We often clash, no? Head on. Okay? According to Coach Tim Cone, madalas they're not on the same page, hindi magka-wavelength, kumbaga, no? Palagay ko nga kasi etong si Sistan parang ma-pride something na meron siyang gustong gawin. Okay? Hindi niya magawa dahil may coach siya. Okay? At sa tuwing inilalabas daw ni Coach Tim Cone itong si Stan, gumingiwi, no? Hindi nakangiti. Bagay, hindi mo rin namamahalata ang pagmumukha nitong si Christian Standhardinger Kasi hindi ngumingiti, poker face, Pero ang humingiwi raw pagka inilalabas ni Coach Tim Cone, no? Ibig sabihin disapproval or disapprove si Coach si Stan sa pamamalakad, no, ni Coach Tim Cone. At masabi ni Coach Tim Cone, aminado siya na madalas
na sila ay nagkakabanggaan ni Christian Standhardinger. Kaya wala na silang siguro napag-usapan ng management, okay? At makakabuti na rin siguro kay Christian Standhardinger maging malaya siya, okay? Pati yung coaching staff at management ng Ginebra para maging malaya na rin sa stress, pinakawalan na nila at itrinade nila sa Terra Firma. Ito namang si Christian Standhardinger, okay, nakalaya nga sa Barangay Ginebra. Hindi naman natin na maintindihan anong nangyayari sa kanya. Na-discuss na natin, napabalitang nagretiro na, ayaw na maglaro. Okay? At wala nang ganang maglaro. Kala ko ba, ayun na nga, di ba? Na-i-trade ka na. Wala na sa landas si Coach Tim Cone wala na sa landas mo si Coach Tim Cone. Okay? Hindi namin ngayon maintindihan sa'yo kung ano ba gusto mo. Okay? Gusto mo ba maglaro ka mag-isa, wala kang coach? Ikaw ang gagawa ng mga play mo? Or ikaw mag-isa maglalaro? Okay? Kalaban mo yung 5. Wala kang mga teammates. Okay? Yung ba gusto mo? Team sport ang basketball. Okay? O kaya wala pa tayong balita kung nasan si Christian Standhardinger, kung maglalaro pa rin ba siya sa Terra Firma, tatapusin ba niya yung kontrata. Kung ako sa kanya, tapusin na lang niya muna, hayaan niya na mag-expire. Pag expired na yon, wala na siyang sagutin, nakakawala na siya sa Terra Firma. Okay? Yan. So, madalas silang nagkakabanggaan. Okay? Yan ang inamin ni Coach Tim Cone. It's a matter of attitude, mga kababayan. Pagka-athlete ka, hindi ka pwedeng ikaw ang masusunod. Lalo na pag may coach ka. Parang trabaho lang din yan may boss ka. Whether you like it or not, susunod ka. Kung anong gusto niya. Kung anong policies niya, anong type of leadership meron siya, susundin mo, makikibagay ka. Okay? Hindi pwedeng hindi. Okay? Meron kayong sinusunod na sistema, kaya sumunod ka. Lahat kayo susunod. Okay? At pag nilabas ka, humingi raw sign of disapproval yun. So, yan. Yan ang pag-amin ni Coach Tim Cone. Susunod na pag-uusapan natin, mga kababayan, ay ang performance ni Andreas Cahilig at ng kasama niyang na-trade sa San Miguel Beermen. Walang iba kundi ito si Wami Chongson. Sa unang laro nila, mga kababayan, si Wami Chongson ay nagtala ng 8 points at 5 assists. Maganda ang inilaro nitong si Wami Chongson. Bagamat hindi below his average, okay na tong 8 points, 8 puntos para sa panimulang laro. May 5 assists naman siya. So, practically 10 points na rin yun, kung minimum of 2 points. Okay? So, meron siyang 18 points lumalabas, Okay? At ito si Andreas Cahilig, binunot, magic bunot siguro ni Coach George Gallant. 4 na sunod-sunod na tres. Kaya naka-12 siya. 12 points, all from the 3-point area. Okay? So, maganda ang performance sila. Itong mga bagong salta at mga bagong lipat mula sa Terra Firma Jeep na si Andreas Cahilig at si Wami Chongson. On the side of Terra Firma, parang pakiramdam ko, luging-lugi sila. Hindi nila magamit si Terence Romeo. Di rin natin alam kung gusto ba maglaro ni Terence Romeo. Nagsasakit-sakitan, may injury-injuryhan. Okay? Pero si Vic Manuel, na-utilize na nila. Okay? So, maganda naman yon. Hindi lang na nila ma-translate sa panalo. Okay? Ngayon, wala pa silang panalo. Okay? So, tingnan natin kung mag-i-improve sila.
related dyan yung number 1, ano? Number 1 na pinag-usapan natin kanina. Dapat na bang parusahan ito? Specifically na, sige, diretsahin na natin. Isa to sa mga seller dwellers, itong Terra Firma, no? Kung di ba sila nag-i-improve, anong dapat gawin ng PBA sa kanila? At, very obvious naman, tapon sila ng magagaling player sila. First round draft pick, kukunin nila, i-release nila after 2 years. Okay? Kaya napagbibintangan silang farm team eh. Pagka hinog na, aanihin na. Okay? Yan. Okay? So, ano ang parusa doon sa mga ganong mga teams? Yan nyo, hinog na to si Chongson at saka si Kahilig. Kaya inaani na ng San Miguel. Okay? Alright. Punta tayo sa susunod nating topic. Munti ka na matalo ang ang rain or shine sa Eastern Hong Kong. Ano ba sinabi ika ni Coach Yeng Giao after nung second halftime? Alam naman natin ang classic Yeng Giao. Okay? Wala naman daw siya ika sa sinabi kundi PI ninyong lahat. Kung ayaw nyong mag 0-2 tayo rito, lumaro kayo na maayos, parang ganon, something to that effect. Okay? Yun lang naman ang sinabi ko, sabi niya. Mga PI kayong lahat. Magtrabaho kayo. Yan, nagising lahat sila. Okay, nagising yung mga players. Okay, Santi Santillan, si Clarito, si Kit Datu, maganda nilaro ni Kit Datu. Okay? Ayan. Lahat sila. Okay? At tinalo nila. Wow, guest team, Eastern Hong Kong. At sila ang unang nagbigay ng talo, no? Binahiran nila ng talo yung win-loss record ng Eastern Hong Kong. Okay, so may isang talo na Eastern Hong Kong ngayon. Okay? Dahil sa the classic. Okay? Coach Yeng Giao. Alright? So, mabuti naman niya at may kanya-kanyang paraan yan. Okay? Gulpi di gulat. Yung iba naman bine-baby. Yung iba naman sumosobra sa pag-baby. Nagiging spoiled brat naman. Okay? Meron namang sumosobra sa mura, sa disiplina, sa higpit, nagre-rebelde naman ng Pero itong si Coach Yeng Giao, hindi mo makikitaan ng pagre-rebelde yung mga players niya, no? Kasi lang, moderate, tsaka reasonable. Okay? Baka naman talaga hindi naglalaro na maayos, murahin man niya, tsaka baka sanay na rin. May aral siguro yun. May aral. No? Yun? Paraan ni Coach Yeng Giao para gisingin ang mga kalooban nitong mga players niya. Which turns out to be effective naman. No? Kita nyo naman, nanalo sila sa Eastern Hong Kong. Okay? Update dito kay Justin Baltazar. Pwede na siya maglaro. Maari siyang makapaglaro na sa December 12 game nila against Northport kasi pasok sila sa finals, okay, yung Pampanga, okay, sa MPBL, kung matatapos nila yung finals game nila in 3 to 4 games. So pasok si JB rin kasi Justin Baltazar sa December 12 game nila sa laban dito sa Northport Batangpier. Alright? Yan ang update. Konting update lang sa mga fans ng Converge Fiber Xers. Alright? So, ito sa mga pinag-usapan natin. Comment lang po kayo ano mga saloobin ninyo tungkol dito. Okay? Wag ho kayo mahihiyang mag-comment, mag-like, and mag-share ng ating mga videos na ina-upload. At sa mga bagong pasok, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel, Talking Toshi Sports. At paki-like and follow na rin po ang ating general channel,
ang Talking Toshi TV sa Facebook page po natin. Hanapin nyo lang po Talking Toshi TV sa ating Facebook page. Like and follow nyo na po. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli po. Paalam po.